Nung unang panahon, may isang mag-asawang nakatira sa isang maliit at mag-inhawang bahay. Ang tahimik-tahimik naman ng aming bahay. Sana'y magkaroon ako ng isang anak. At saka, nangyari ang himala. Nagdalang tao ang asawa, gaya ng kanilang Isang araw, minimiti. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niya ang hardin sa kapitbahay Sa hardin nakasara. na yon, Punong-puno ng mga strawberry na pulang-pula, malalaki, at ang sarap-sarap tingnan. Pero nagkasakit siya dahil gustong-gusto na niyang kumain ng strawberry. gusto kong kumain ng strawberry sa hardin na yon. Kung hindi ko makain, parang mamamatay ako sa lungkot. Pero ang hardin na yon ay pag-aari ng isang makapangyarihang mangkukulam. Ang lahat ay natatakot. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, nagpasya ang asawa na gumawa ng mapanganib na bagay. Dali-dali niyang pinulot ang pulang-pula at makatas na mga strawberry at inilagay sa basket gamit ang kanyang ibinigay ang mga strawberry na ninakaw sa kanyang asawa. Ang sarap-sarap naman nito. Gusto ko pa kumain. Bukas, dalhan mo pa ako, ha? Kinabukasan, napilitan ng asawa na umakyat muli sa hardin ng bruha. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya sinuwerte. Nakatayo na ang bruha at nag-aabang sa Anong kanya. lakas ng loob mo para pumasok at nagdawi ng mga strawberry ko? Patawarin po ninyo ako. Ang asawa ko po ay nagdadalang tao at gustong-gusto niyang kumain. Papayagan! Kitang kumuha kahit gaano karami. Pero may isang kondisyon. Kapag ipinanganak na ang iyong anak, kailangan mong ibigay sa akin ang batang yon. Dahil sa takot na takot siyang mamatay, kaya kahit ayaw niya, pumayag na lang ang asawa. Umuwi siya, dala ang mga strawberry. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat dahil sa pag-aalala. Lumipas ang panahon hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ng asawa. Isang kaibig-ibig na sanggol na babae ang isinilang sa mundo. Bigla na lang, sumulpot ang mangkukulam para maningil ng pangako. Ang batang ito ay akin. Palangalanan ko siyang Rapunzel. Dinala ng bruha ang munting sanggol at naglaho sila sa malalim na gubat. Nang lumaki na si Rapunzel, kinulong siya ng bruha sa isang mataas na tore na walang pinto. Rapunzel ay lumaki at naging isang magandang dalaga na may mahaba at maningning na gintong buhok. Paano kaya ang mundo sa ibaba? Ang lungkot-lungkot ko. Araw-araw, ang bruha ay dadalaw at tatawag ng sumisigaw mula sa ibaba. Rapunzel, Rapunzel! Ihulog mo ang iyong buhok para kay Inay! Ibababa ni Rapunzel ang kanyang mahaba at magandang buhok para akyatin ng bruha. Isang araw, may isang gwapong prinsipe na nakasakay sa kabayo ang naligaw sa gubat. Narinig niya ang kaakit-akit na awit na tila nagmumula sa tore. Kaninong boses yon? Napakaganda at napakatamis. Parang kinukuha ang puso ko. Palihim na nanonood ang prinsipe at nakita niya kung paano umakyat ang bruha sa tore. Naalula niya ng eksakto ang mga salitang ginagamit ng bruha upang tawagin si Rapunzel. Nang umalis na ang mangkukulam, sinubukan din ng prinsipe na gayahin. Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok! Si Rapunzel, sa pag-aakalang ang kanyang ina iiyon, ay agad-agad na ibinaba ang kanyang buhok. Umakyat ang prinsipe hanggang sa munting bintana. Nang makita ni Rapunzel ang estrangero, lubos siyang natakot. Sino po kayo? Hindi po kayo ang nanay ko.
Huwag kang matakot, aking mahal. Nabighani ako sa iyong awit. Dahil sa kabaitan at katapatan ng prinsipe, nawala ang takot ni Rapunzel. Silang dalawa ay nagkainlaban. Ang prinsipe ay pumupunta sa kanya araw-araw. Rapunzel, magpakasal ka sa akin. Dadalhin kita upang maging isang prinsesa. Gusto ko po sana, pero hindi po ako makakababa. Napakataas po ng turing ito. Kaya naisipan ni Rapunzel ng isang paraan. Tuwing bibisita ang prinsipe, dadalhan siya nito ng Hinabi niya ang mga sutlang iyon upang maging isang hagdang lubid para makatakas. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa isang araw. Inay, bakit po kayo sobrang mas mabigat kaysa kay prinsipe? Nadulas ang dila ni Rapunzel at nasabi niya ang kanyang itinagong sikreto. Ikaw, makulit na bata! Naglakas loob kan lokohin ako! Dahil sa matinding galit, hinablot ng bruha ang gunting para putulin ang magandang gintong buhok. Ipinadala ng bruha si Rapunzel sa isang tuyo at napakalayong lupain. Nahirapan si Rapunzel sa kanyang buhay dahil mag-isa lang siya. Samantala, sa tore, ang bruha ay gumawa ng masamang balak para bitagin ang prinsipe. Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang buhok mo. Umakyat ang prinsipe nang walang kaalam-alam na may panganib na naghihintay. Nang makarating siya sa bintana, siya ay nagulat nang makita niya ang nakakatakot Nahulog na ang muka prinsipe ng mangkukulam mula sa sa tureng abot langit. Siya ay nahulog sa palumpong ng tinik. Ang mga tinik ay sumundot sa kanyang mga mata. Ang prinsipe ay kinailangan maging bulag. Hindi na siya nakakakita ng kahit ano. Nagdaan ang maraming taon at patuloy niyang hinanap si Rapunzel saan man siya magpunta. Hanggang sa nakarating siya sa isang tuyong lupain. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na awit. Ang boses na yan, si Rapunzel nga! Kumakanta si Rapunzel ng malungkot na awit. Nakita niya ang isang bulag na lalaki na pasuray-suray na naglalakad. Kinilala niya siya at mabilis siyang tumakbo papalapit sa kanya. Prinsipe, sa wakas nagkita na tayo. Pumatak ang luha ng pag-ibig sa mga mata ng prinsipe. Isang himala ang sumulpot at isang liwanag ang kumislap. Muling nakakita ang prinsipe. Bumalik ang dalawa sa kaharian at agad-agad silang nagpakasal. Silang dalawa